magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon, nakatune in sa atin, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa Luzon, Visayas, and Mindanao, we're back! Happy New Year! Ngayon ay pasimula pa lamang ng ating programa. Today is not the first Tuesday. Oh, yeah. The first Tuesday of the year. Kasi yung nakaraan, Wednesday ang New Year eh. Alright. At sa lahat ng mga kumakain dyan sa labas, sa mga estudyante, mga teachers, magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch. And ano man ang ulam ninyo, enjoy it. Alright. Lalo sa mga bata, enjoy nyo yung mga gulay, ampalaya. No? Masarap yan. Masarap. Alright. At tayo po papatuloy sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. Ngayon ay meron tayong magandang sisimula na programa. At ako po ay naniniwala na ito po ay magiging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Ano? At maganda ho ang programa po natin this year. This year is the year of commitment. Alam ko marami na hong committed, marami na hong nagsimula ng commitment, pero paano pa natin i-improve ang ating commitment? You see, alam nyo, pag hindi po tayo watchful, pawala na ng pawala yung commitment po natin. No? Pero pagka tayo po ay merong mga naririnig kung paano natin i-improve yung ating commitment, naniniwala po ako na lalo pa hong pagbubutihin natin ang ating serbisyo sa Panginoon. Okay? Alright. At wala po dito yung aking mga co-host na mga babae, mga kapatid. At kaya sila po'y nasa ning-ning pa ng Pasko at ng bagong taon. Pero sige lang, enjoy it. At yan ay dadako na naman tayo sa paglaban natin sa taon na ito ng 2025. Okay? Alright, bigyan ko lamang po ng pagkataon si Channel na bumati po sa bawat isa sa atin. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Happy New Year to all of us and also to our viewers nationwide and worldwide. A blessed Tuesday to all of you, and it's always a great blessing na patuloy tayong bumabalik sa programa po natin na siyang patuloy na makakatulong sa paglago ng bawat families and bawat individual members of the family that has their own ministry sa pamilya, mula tatay, nanay, hanggang sa mga anak. And kagandahan po ay every Tuesday ay usapang babae. Bagamat usapang babae, still it's a great blessing that we have our pastor, the man of God, that always gives us the wisdom, knowledge, understanding. Para sa lahat ng mga nanay dyan at asawang babae, ay tuloy-tuloy po kayo sa paglago po ninyo spiritual. Shout out to my kasamahang co-host po dito. Na wala pa po kayo, Ma'am Sicha, Ma'am Marinelli, hello po sa inyo. And we wish you here sa simula ng taon at sa pagtatapos ay hindi tayo na kompleto. Kaya hindi pala, may isang beses wala tayo na kompleto. And anyways, again, ay magandang tanghali po sa inyo. And shout out to all the mothers and wives of South Border family. Shout out to my wife, Ma'am Yang, hello sa John, babe, and Daniel, Isaac, and enjoy your lunch. Alright, God bless you all. Keep tuning in, brethren. Keep on growing. Shout out LG. Yes, LG. Alright. At tayo po ay tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. At ngayon ay atin munang bubuksan. Gusto kong maging maliwanag po lahat. Bagamat may mga ilan na ng mga nabitawan na po ako sa ating pong simbahan. Pero alam nyo, napakahalaga na maunawaan po natin ang mabuti ang patungkol sa commitment. Kasi every Tuesday we will focus on a wife's commitment to their husbands and their family. Okay? Yun po ang ating usapin. Pagka Tuesday, it's about the ladies thing, you know. It's about wives' commitment. Amen. You see? Pero as far as the foundation of the commitment is concerned, ay parehas lamang po yan. Anumang commitment ng babae sa Diyos, sa kanyang asawang lalaki, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, is the same way na yung mga tatay ay magkukommit din po sa Diyos, sa kanilang mga asawang babae, at sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. You see? So, kaya dapat maunawaan po natin ang pundasyon ng atin pong tinatawag na commitment. Ano po ang ibig sabihin ng commitment?
At ako po'y naniniwala na ito po ay napakahalaga sa bawat isa. In fact, meron pong talata sa Biblia, bagamat wala po yung salitang commitment, pero doon po napapaloob yung salitang commitment. Without it, commitment is nothing. Commitment is in vain. No, without this word right here na aking pong babasahin. Okay? Alright, sisimulan po natin para Amen, meron amen. po tayong magandang mapag-usapan, mga kapatid. Alright, dito po sa 1 Corinthians chapter 1 or chapter 4 at verses 1 and 2, maganda po sinasabi po rito, mga kapatid. Sabi ng Biblia, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful. Okay? A man be found faithful. All right? Now, the first thing na dapat po nating maunawaan dito, mga kapatid, of course, yung salita pong commitment, commitment is what you have agreed with God. Okay? Ano yung sinabi mo sa Panginoon? Ano yung una, ikaw mismo ay nag-a-agree. There must be a personal reason why do you agree with God, okay, on something, okay? Na, dapat maging maliwanag po yun. Ano yung pinagkasunduan nyo? Ano yung bakit kami kipagkasundo sa Diyos? Alright? Now, we must understand that we have the Word of God. Meron po tayong salita ng Diyos, given ang salita ng Diyos, open ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon, nakita po natin ito, ang salita ng Diyos, at dito po sa bagay na ito yung batayan ng atin pong commitment. Okay? Now, nakita po natin dito, nabasa po natin dito, at maliwanag na sinasabi ng Biblia kung ano po ang dapat nating ipagkasundo sa Diyos. Okay? Now, so ngayong nakita mo kung ano dapat mo ipagkasundo sa Diyos, ikinukumit mo ngayon yung sarili mo doon sa bagay na yon. Amen. Alright? In other words, inilalagay mo yung sarili mo doon na gagawin mo ito, i-comply mo ito, at mamaya sabihin ko yung one word na napakahalaga po dyan sa commitment na yan. Okay? Now, so, ibibigay mo, ilalagay mo ang sarili mo doon sa nakita mo na ipinahayag ng Diyos sa iyo. Tandaan nyo, ang Diyos muna ang nagpahayag. When it comes to family, sino nakakaunawa sa family? Diyos. Sino ang nag-institute ng family? Diyos. Sino nagkasundo sa babae at lalaki? Diyos. So Diyos po ang lahat, mga kapatid, na dahilan yan. Ngayon, doon sa ipinahayag sa atin ng Diyos, ano ang iyong masasabi? Do you agree or disagree? Okay, nag-a-agree ka. Ngayong nag-a-agree ka, ano ang gagawin mo? You are giving yourself to it. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng commitment. Kaya nga po kapag ka ang tao, kapag ka ang babae at lalaki ay nagkasundo, so hindi po yan lamang doon sa agreement, mga kapatid. But makikita nyo na bago nagkaroon, makikita nyo po, mga kapatid, may ipinapahayag. Una nagpahayag yung lalaki, and then pagkatapos magpahayag yung lalaki, tinanggap ng babae, at pagkatapos tinanggap ng babae, then makikita nyo, mga kapatid, nandoon na yung tinatawag na commitment. Ibinibigay mo na yung sarili mo doon. Inilalagay mo na yung sarili doon. You see? So, hindi na po kinakailangan, mga kapatid, na babawiin yun because you are already committed. Inilagay mo na ang sarili mo doon. Kaya nga ang word na ginamit dyan ni Paul sa Corinto, mga kapatid, is the word faithful. Okay? Faithful. Now, pag sinabing faithful, mga kapatid, talagang wala na pong alisan yan. You know, you're giving yourself because you already put yourself in it. Okay? Kaya nga po, kahit na saan po dalhin, yung salitang faithful, mga kapatid, yung salitang commitment, inseparable po yan.
wala hong commitment na walang faithfulness. And there is always, faithfulness is always involved in commitment. Okay? Hindi po pwedeng magkaroon ng commitment na wala pong faithfulness. Mga kapatid, inseparable po yan. Ngayon, so makikita nyo po, saan mo mandalhin yung salitang commitment na ito? Saan mo mandalhin yung salitang faithfulness? Ito po actually ang kaakbay natin, kaantabay natin sa tinatawag nating success. Yeah. Na hindi po ito nakikita ng napakaraming tao. Ang success, kapatid, ay wala lamang, nakatingin lamang tayo doon sa result, gaano karami yung result ng ginagawa natin, but success is your faithfulness. You see, nandoon po ang tinatawag na success. Nasaan yung success? Nasa katapatan. Kung wala hong katapatan, wala hong success. Okay? Now, so sinasabi ko po ang pundasyon na ito, para saan mo man ilagay ito, ito po kapatid, ay napaka-epektibo. Alright? Sa larangan mga kapatid, ng mga asawang babae, ilagay niyo po yung commitment. Okay? Now, sabi ko nga, mga kapatid, noong nakaraan, nung linggo, is commit to grow. Okay? Now, kinakailangan sa isang sa isang pamilya, na kung gusto niyo isang pamilya ay matagumpay, may peace, may lahat ng inahanap mo sa pamilya, ang kailangan po doon ay isang committed wife. Okay? Now, bakit? Ang committed wife ay nandoon napapaloob yung salitang faithfulness. Now, ang naiisip lamang po natin marahil sa faithfulness ay yung katapatan ng wife sa kanyang asawang babae. Hindi lamang po yan. Ibig sabihin parang tuloy-tuloy lamang yung kayong pagmamahal. Tuloy-tuloy lamang yung kayong gagawin sa... No, listen. Ang salitang commitment ay hindi po dapat mawala sa isipan ng mga asawang babae. Since this is Tuesday, usapang babae po ito, so kaya inilalagay ko po yung salitang commitment doon sa linya ng mga babae. Okay? Ngayon, yung mga babae po, mga kapatid, makikita natin, kung nandyan involved yung tinatawag nating commitment, kapatid, magkakaroon ng, wag mo munang isipin, paano, ang nasa isip ka agad natin paano kung hindi naman committed yung asawa mo? Yan, dyan kailangan yung commitment. Okay? Now, ikaw muna ang mag-iisip. Okay? Sa Friday, talakayan naman natin yung para sa commitment ng mga lalaki. Pero ngayon, ito muna sa babae. That's right. Okay? Now, kung gusto mo magkaroon ng matagumpay na pagsasama, pamilya, alright? Dapat merong committed na babae. Alright? Bakit mga kapatid? Sapagkat napakarami niyong madadaanan sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Napakarami. You see, ang mga salitang faithfulness or faithfulness, committed, sa Biblia mga kapatid, tandaan nyo, may background yan. Okay? Now, as far as yung faithfulness is concerned dito, sa Biblia makikita nyo dalawa. Persecution and the other one is compromise. You know, yung maraming nagko-compromise. Yung persecution at yung iba ay napupunta sa compromise. You see? So, yung mga temptation to compromise, nandiyan po yan. So, kaya nga kailangan po yung salitang faithfulness, kailangan po yung salitang commitment. You must be committed. In fact, sa Roma, okay, sa Book of Romans, si Paul ay challenge niya, hinamon niya, inexhort niya yung mga Romans, mga kapatid, yung mga taga-Roma. Ano po ang exhortation ni Paul? Ano ang challenge ni Paul? I beseech you therefore, brethren, that you what? Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. For this is your reasonable service. You see that? That's the challenge, mga kapatid. Ano challenge? Present your body. You see, what does it mean? Ibibigay natin talaga yung sarili natin sa Panginoon. You see, so lahat po yan ay nakasalalay po dyan, mga kapatid, yung salitang commitment and faithfulness. It's so important.
You see? Now, eto po yan. Ano naman ngayon? Bakit tayo magiging committed? Bakit tayo magiging faithful sa Panginoon? Okay? Paano tayo magiging faithful sa Panginoon? Ano ang rason, mga kapatid? Okay? Now, meron lamang akong isa pang talata. In fact, we are also, even in the Old Testament, mga kapatid, we are called, the people of God, like the Israelites, they are called, mga kapatid, to be faithful to God. You see, now, in the book of Samuel, ay binanggit din po yan, mga kapatid, na sabi ng Biblia, only fear the Lord. Magkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos, and they are called to serve Him, to serve God faithfully. You see, with all their hearts. Sabi ng Biblia, mga kapatid, considering how God is faithful to you in the past, considering what God has done in you in the past. Okay? So, makikita mo yung katapatan ng Panginoon. Ngayon, dito po sa Hebrews chapter 10, in verse number 23, eto ang sabi ng Biblia, napakaganda po ang sinabi ng Biblia rito. Ang panawagan ng Diyos patungkol po sa katapatan. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Why? For He is faithful that promised. You see, He is faithful. You see, why do you need to be faithful to God? You see, now, kinakailangan makumbinsi tayong mabuti, mga kapatid, na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay isang matapat na Diyos. Yan ang unang-unang dapat nating i-consider. Ang pinaglilingkuran nating Diyos ay isang matapat na Diyos. Ngayon, kung matapat ang Diyos sa buhay po natin, kinakailangan din tayo. Man, I'm telling you, nakakahiya po kapag tayo ay hindi matapat sa Diyos. You see, kapag yung kaibigan natin, kasama natin, you know, just like, ilagay natin to sa relasyon ng mag-asawa. Nakakahiya naman sa asawang babae na hindi ka magiging matapat sa iyong asawang lalaki kung ang iyong asawang lalaki ay matapat sa iyo. Di ba? So, human view lamang po ito, mga kapatid. Pero how much more to God? In fact, the writer of the book of Hebrews challenged us to be faithful to Him because God is faithful to us. You see, what God promised to us, He will perform. Okay? Ipi-perform niya, gagawin niya yan, at patuloy niyang gagawin. You see, so saan mo ngayon makikita ngayon, kapatid, yung commitment? Makikita mo ngayon yung commitment doon sa iyong katapatan sa pinagkasunduan ninyo. Yeah? So, for example, sa larangan ng mag-asawa, okay, anong pinagkasunduan nyo bilang mag-asawa? So, you understand na doon ay magiging tapat ka roon. At habang nagiging matapat ka doon, mga kapatid, yung bang sasabihin mo sarili mo, whatever happens. You see? Now, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng panahon sa buhay natin ay good times. There are bad times. Kung wala pang bad times, they are coming. Okay? Darating po yun. At kung darating man yun sa panahon ng bad times, kapatid, ang tanong, will you still be the wife of your husband? Uh-huh. If you are a friend, are you still the friend of your friend during bad times? You see, alam niyo sa Diyos, kapatid, kaya sinasabi ko po sa inyo, binanggit natin yung book of Hebrews, ang katapatan ng Diyos ay hindi lamang good times and bad times. Sapagkat sa buhay natin, kung ang Diyos ang titingin sa buhay natin, ay wala ho tayong good times. Ang good times natin, mga kapatid, ay sa Diyos nakasalalay. Hindi nakasalalay sa atin. You see, in other words, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng good times. Hindi tayo, kapatid. Wala sa atin yung good times. Diyos, sa atin bad times. Oh. In fact, just think about yung pong mga
binibitawan natin, pinipili natin, ginagawa nating decision, at minsan yung decision, saan po tayo dinadala ng ating mga decisions. Yeah? So, ang Diyos, kapatid, pag nakita po ninyo, wala ho tayong good times. Except the Lord. Yan ang dapat nating makita. Dapat maunawaan po natin na kaya magkakaroon lamang tayo ng good times because of the Lord. Not because of us. Hindi dahilan po sa ating ginagawa. Hindi dahilan sa mga bagay na, na accomplish natin. Tandaan nyo, maging accomplish natin ay bunga yon ng katapatan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga ang sulat sa Hebrews, kapatid, maging tapat tayo sa Kanya kasi matapat ang Diyos. You see, in other words, kapatid, eto na, pagbungahin natin ng katapatan ang katapatan ng Diyos. Yun ang maganda doon. Kuha niyo po yun? Uulitin ko po. Dapat magbunga. Pagbungahin natin ng katapatan ang katapatan ng Diyos. You see, so yung katapatan natin, kapatid, ay bunga lamang yun ng katapatan ng Diyos. Ang tanong ko ngayon, tinatanggap mo ba yung katapatan ng Diyos? You see, kaya kapag tayo po'y namuhay sa katapatan ng Diyos, naniniwala po ako na meron po tayong makikitang katapatan po sa buhay natin. Imposibleng wala eh. Imposibleng wala. Namumuhay ka eh. Kung namumuhay ka sa kalooban ng Diyos, ay lagi ka nasa kalooban ng Diyos. Oh, napakasimple, di po ba? Kahit na po saan po natin dalihan, mga kapatid, napaka-basic at makikita nyo po doon, mga kapatid, yung, you cannot separate one from that point. You see, bakit po? Sapagkat it's automatic eh. Sabi ng Biblia eh. Nakikita nyo yung logic. Ito, logic. Okay. Sabi ng Biblia, wala hong masamang puno na magbubunga ng magandang puno. A good tree always bear good fruit. And a corrupt tree bear corrupt fruit. You see? So, dito rin po, kapatid, kung ang Diyos, nakikitaan natin ang katapatan sa buhay natin, nasaan kaya ang bunga nun? Di po ba? Nasaan kaya ang bunga ng katapatan ng Diyos sa atin? Dapat makita po sa buhay natin yung katapatan ng Diyos. You see? Now, maraming mga tao na hindi po nakakakita niyan. Okay? Now, sino ang unang-unang dapat makakita po niyan? Walang iba. Kung alimbawa, ikaw bilang isang asawang babae, okay? Ipakita mo ngayon sa buong pamilya mo ang katapatan ng Diyos. Ipakita mo ngayon na mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran, buhay at matapat. You see? At yung katapatan na ipinapakita sa iyo ng Diyos, sumasang-ayon ka. Now, kung sumasang-ayon ka doon sa katapatan ng Diyos na yon na nakikita mo sa Kanya, then why don't you give yourself in it? Di ba? So, ibibigay natin yung sarili natin. Ibilalagay natin yung sarili natin doon sa kalagayan na yon. Bakit po, mga kapatid? Ay napakabuti ng Diyos eh. You see, alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot ganito. Committed tayo sa ibang bagay, pero hindi tayo committed sa Diyos. Committed tayo sa trabaho. Committed tayo sa sports. Committed tayo sa mga organizations. Committed tayo sa ating mga barkada, kaibigan. Committed tayo, mga kapatid, sa mga kamag-anak natin. Committed tayo sa ating business. Committed tayo sa ating mga pinagkakakitaan. Pero alam niyo, mga kapatid, nakakalungkot, hindi tayo committed sa lahat ng gumawa nito. Hindi man lamang natin naiisip na committed tayo sa buhay o sa isang persona na nagbibigay sa atin ng buhay. See? Yan po'y napakahalaga na dapat po natin maunawaan. So, kaya nga po, wag niyong kakalimutan, mga kapatid, na ang commitment ay meron kang tinanggap. Meron kang narinig. For example, ano ang commitment mo sa iyong kaibigan? Okay? Meron kang nakita sa kanya na tinanggap mo. Sumang-ayon ka. Ngayon, yung sinang-ayunan mo na yon, ibinigay mo ang sarili mo doon. That is commitment.
Yung pagpapatuloy mo na yon, nandoon, ipinapakita mo ang katapatan. Ngayon, pagdating sa Panginoon, ibigay natin yung katapatan natin sa Panginoon, ilagay natin ang sarili natin doon sa ipinakita sa atin ng Panginoon, at pagkatapos ibinigay sa atin ng Panginoon, alright, nakipagkasundo tayo, at ibinigay mo ang sarili doon, kaya nandoon yung katapatan. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, it is required in the stewards that a man be found faithful. You see, so very faithful. It's so important, kapatid. You can never have success in this life without faithfulness. Okay? At ang faithfulness, hindi po yan nawawala sa commitment. Inuulit ko, ang commitment, kapatid, ay kailangan yan sa anumang relasyon. Ang commitment ay kailangan po yan, mga kapatid, sa isang asawa na gustong magkaroon ng isang mabunga at buhay at masayang pamilya. Kung gusto mo na ang iyong asawa ay masaya, then be a committed wife. Now, sa mga susunod natin pag-aaral, bibigyan natin ng pansin. Saan bahagi? I-scrutinize na po natin yan. Iisa-isayan natin yan. Kasi ang gusto ko lamang po unang maunawaan nyo ngayon ay yung salita pong commitment. Okay? Anong napapaloob dito? Ngayon sa mga susunod, saan bagay ka unang-unang magiging committed sa iyong asawa? Okay? So kung naunawaan nyo po yung commitment, kapatid, again, hindi po pwedeng iwalay dyan yung salitang faithfulness. Wala hong commitment na tumatagal na walang katapatan. Okay? In fact, sabi ko sa inyo kanina, yung success ay nasusukat po yan, mga kapatid, hindi lamang sa bunga, kundi sa faithfulness. Doon nasusukat po yan. Hindi lamang po yan sa resulta. Hindi sapagkat may, for example, alright, nagtrabaho ka ngayon, nagtagumpay ka, ngayon ay merong, katulad, alam niyo kung bakit napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Kasi ang mag-asawang, sabi nga sa pagkakasal, pagka ikinasal na kayo, kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Okay? Now, nasaan ang success doon? Pag nagsasama pa kayo ng 2 years at meron na kayong anak, at pagka nagkaroon kayo ng anak, meron na kayong bahay, yun ba yung tinatawag na success? No. Tandaan mo, hanggang kamatayan po yun. Okay? So ano ang involved po doon, kapatid? Katapatan. Katapatan. Ano ang involved po doon? Commitment. Ano ang involved sa commitment? Katapatan. You see? So, we must find, hindi lamang po yan, kapatid, makikita natin in 5 years. Sapagat in 5 years, marami na naghihiwalay. Now, where is now the commitment? See, where is now the word success na sinasabi natin lagi? Nag-succeed kayo for 2 years, 3 years, 4 years, but in 5 years, na-break na yung pamilya ninyo. Is that what you call success? Where is success? Wala. That's why, kinakailangan mahanap natin, makita natin yung katapatan. Okay? Here's the thing. Para mabigyan ko rin ng pagkataon si John Hill na makapagsalita mo, Ted. Here's the thing. Okay? Ang katapatan natin na maisusukli natin sa Diyos, yan yung katapatan na ipinapahayag natin sa mga tao. Here's the thing. I-break down pa natin. Yung katapatan ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki in all aspect ng inyong pagsasama, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, yan yung manifestation ng katapatan ng Diyos sa buhay ng asawang babae. You see, now you are not making a commitment outside your commitment to God. You cannot make a commitment to your husband outside your commitment or apart from your commitment to God. Nakuha nyo? Ang commitment mo sa iyong asawang lalaki, yan yung commitment mo sa Diyos. Ang katapatan mo sa iyong asawang lalaki, yan yung katapatan mo sa Diyos. Okay? Now, so nakita nyo, kaya nga, pagka ito po ang tinignan nating commitment, kapatid,
Nakakakita ba kayo ng possible na paghihiwalay ng mag-asawa? Wala. Wala, as in wala talaga. Alam niyo kung bakit? Kung hindi kayo maghihiwalay ng Diyos, hindi kayo maghihiwalay ng asawa niyo. Kaya tama lang yung sinabi ng Biblia na till death do us part. You see? Kasi kung hindi po kayo maghihiwalay ng Diyos, paano maghihiwalay kayo ng asawa mo na ang commitment mo sa asawa mo ay commitment mo sa Diyos? Hindi po ba? So dapat po makita, tignan po natin yung anggulo na ito. Kasi napakaganda, ako po'y naniniwala, ang burden ko at ang aking kalungkutan ay makakita po ng mga mag-asawa na naghihiwalay. You know, normal sa nag-aaway, pero hindi po ang ibig sabihin ng pag-aaway ay naghihiwalay. It will lead sa paghihiwalay. But if you think and consider of your commitment to God, that will never happen. Okay? Alright, tandaan niyo po yan. Tandaan niyo mabuti, wag niyong kakalimutan. Okay? Ano po yun? Ang commitment mo sa iyong asawang lalaki, ay commitment mo sa Diyos. Ang katapatan mo sa iyong asawang lalaki ay bunga ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Wag mo lamang isipin na ikaw ay masaya. Kumbaga sa ikaw lamang yung nabubusog. No. Tandaan mo, maraming mabubusog. Kung pagyayamanin mo ng mabuti, you will just allow God, the love of God, the faithfulness of God to manifest in your life. You see, pag nakita yun ng iba, napakatapat, I'm telling you, maraming mahahamon, kapatid. Maraming mabibless na pamilya, maraming mabibless na mag-asawa, sapat maniniwala sila na kung merong matapat na babaeng katulad mo, asawang babaeng katulad mo, merong isang matapat na Diyos. At kung merong isang matapat na Diyos, hahanapin po ng tao yung matapat na Diyos na yan. Alright? So I've seen it all. I mean, nakita ko po ang problema ng mga pamilya na mag-asawa. Boy, diyan lamang po nakasalalay. Nawawala at hindi ka anong naunawaan yung salitang commitment. Okay? Wag niyo kakalimutan, wala akong commitment kung walang faithfulness. Okay? Tandaan niyo kung saan kayo sumang-ayon sa Diyos. Yun din yung, for example, para maging maliwanag na lamang. Sang-ayon ka ba sinasabi ng Diyos? Wives, submit unto your own husbands. Okay? Actually, ang unang sinabi sa inyo ng Panginoon, akala ng iba, yung lalaki lamang ang magla-love sa wife. No, yung wife din, love niya rin yung husband niya. Okay, tanong ko ngayon, sang-ayon ka ba doon? Okay, kung sang-ayon ka doon, ang pinakang manifestation noon is, ilagay mo yung sarili mo doon. Ilagay mo yung sarili mo doon sa love ng Diyos na yon na sinasabi niya, mahalin mo ang iyong asawa. Love one another. Okay? Ilagay mo yun doon. You just go to the book of Ephesians chapter 5. Okay? At nandoon yung submission, yung love, yung submission, nasa love, at makikita nyo, kung nagsumasang-ayon ka doon, okay, ilagay mo yung sarili mo doon. That is commitment. At pag nandiyan na yan, huwag mong tatanggalin. Sapagkat pag tinanggal mo yan dyan, pag naasar ka, pag, pagka nagalit ka, pag mayroong hindi nagawang maganda sa iyo, ang asawa mo, may isipan mong alisin mo yung sarili mo doon. No. Remember, in a commitment, there is faithfulness. Okay? Alright. So nawa po'y naging maliwanag po ang mga bagay na ito. Ano? At ako po'y naniniwala na pagka tayo po ay nanatili dito sa tinatawag na commitment na ito, mga kapatid, hindi ho natin problem. Wala hong, inuulit ko, walang asawa na hindi nag-aaway, pero hindi ang ibig sabihin ng pag-aaway ay paghihiwalay. Okay? I hope this is clear. Okay? Alright, bigyan ko ng pagkataon po si John Hill na magsalita tungkol sa bagay nito. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastor Hill. Alam niyo po, busog-lusog na naman yung pananghalian po natin spiritually, lalo na sa mga wives out there. Alam niyo po, napakaganda nung diniscuss po sa atin nating mahal na pastor. It's always a great blessing, brethren, na nakikita po natin to. It's because of the reason, lalo na sa mga wives, lalo na the whole topic of our Baptist lunch is about commitment. And when we talk about the word commit,
it talks about, kung ititingnan po natin yung basic definition po ng word na commit, it simply means to put into charge or trust. In other words, it is to entrust. So when you're going to commit something, and you have to commit something, it could be to the Lord or it could be to your husbands, and you have to make it sure that you will really entrust. The word entrust is there. And yun nga, kaya maganda po yung pinaliwanag sa atin ating mahal na pastor that the faithfulness is always there. Hindi natin pwede sabihin na you're going to commit yourselves, but in other words, you're not faithful. And di mo naman pwede sabihin na faithful ka na hindi ka naman makapag-commit. You see? So makikita natin po mga kapatid, bunga lahat ito sa Panginoon. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung Panginoon pa rin ang pinakaugat ng lahat eh. Because if we're not going to look on the Lord's faithfulness, you will not fully understand what does it mean to commit. Pag hindi mo po naunawaan ang faithfulness sa Diyos. Kaya, tinan niyo po mga kapatid, I'll just give you this for the sake of illustration since ito yung pinaka-simula ng Baptist lunch natin for this month, for this year 2025. Tinan niyo po, balik natin sa kaligtasan mga kapatid. The Lord will not be, if the Lord is not faithful, He will not commit His life for us. You see, hindi niya ipagkakaloob yung buhay niya sa atin. Pero mga kapatid, tinan niyo po, ibinigay niya sa atin yung kanyang buhay niya because that shows of His faithfulness. And His faithfulness is the reason why we got saved. You see, so kung ilalagay po natin, and that's the start, tinan niyo po, that's the start of our relationship with God. So makikita nyo po, mula sa faithfulness ng Panginoon Jesucristo, pumasok ang commitment and pumasok ang relationship. So kung titignan po natin din mga kapatid, when it comes to the life of marriage, it is also very clear, brethren, that you've got to make sure that you understand the Lord's faithfulness as well. You've got to understand the Lord's faithfulness so that you will be able to understand what this meant to commit. Madali lang kasi magsabi na you're going to commit. Pero tinan niyo po, marami na nagkakaroon ng problema when it comes to commitment. Nagkakaroon tayo ng choices. In fact, brethren, there's no choice. Pag sinabi mong you commit yourself, wala ka ng pag-aalinlangan eh. There's no reservation. Wala kang kung anumang bagay na isinasalang-alang pag nag-commit ka na because you're going to entrust yourself eh. You're going to entrust. Kaya I like these two passages. These two passages, mga kapatid, dito sa book of Psalms, saka sa book of Proverbs. Both of these passages has the word commit. Okay? Very familiar po sa atin ito. Sabi nga ng ating mahal na pastor sa pulpit, last Sunday, we're going back to basic talaga. You see? So makikita po natin, Psalms chapter 37, verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and maliwanag sinasabi ng Bible, He shall bring it to pass. Commit thy way unto the Lord. Going to the book of Proverbs chapter 16, verse number 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. So makikita po natin dito, dalawa po, mga kapatid, dalawa yung sinasabi ng Biblia that we are being encouraged and we are being taught to commit unto the Lord. Ano yun? The ways and the works. Which is both of this ay supposedly inseparable, mga kapatid. Because these two goes hand in hand. When we talk about the ways, it is the mode of action. It is the course of your life. And we talk about the works, it is already the action. You see? So, hindi mo pwede sabihin natin na magpaplano ka. Kaya minsan nagkakaroon ng problema because minsan nagpaplano tayo and then iba yung action. Nakuha niyo po? So, the same thing din. Mahirap magplano na i-commit mo sa Panginoon ito sa taon na ito as a wife and as a mother. This is how you're going to commit to God, to your husband, to the father of your children for this year 2025. May plano ka lang ganun and then iba yung action mo. You see? So para ma-check po natin lahat yan, balik po tayo dito. Makikita po natin para po sa mga wives na nanonood to the mothers out there that are watching right now, tuning in right now, tandaan po natin, the very first instruction is not to commit to your husbands, but unto the Lord. So makikita po natin palagi dito mga kapatid, ang pangunahin. Kung maalala nyo, going back to the book of Ephesians, ang submission nagsisimula muna sa Diyos. You see, because wala talaga tayong pananagutan sa kapwa, sa tao, wala kayong pananagutan mismo agad sa asawa ninyo, kundi ang pinakapananagutan nyo sa Diyos. Because you have to practice it first to God. You cannot commit to your husband if you're not faithful to God. If you cannot commit unto the Lord, you cannot be faithful to your husband. It goes hand in hand, mga kapatid. Kaya kung po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, maganda yung sinabi ni Pastor Ilbo kanina, bunga ng katapatan po ng Diyos. You see? So, may kita nyo po dito sa paresa to, puro may unto the Lord, commit unto the Lord, commit unto the Lord. Ano yun? Thy ways and thy works.
para sa works, ma-establish yung thoughts mo, para naman sa ways, and He shall bring it to pass. You see, He will allow it to happen, make it happen. You see, so makikita nyo po, mga kapatid, para sa mga wives po na nandiyan dyan, marami po kasi pagkakataon sa buhay po natin, talagang pagka sumigit po ang diablo, nakakalimot na kaya tinan nyo po, tayo bilang Kristiyano, in general po muna, in general, bilang isang Kristiyano, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa commitment natin sa Diyos. And then, sabi nga ng ating mahal na pastor palagi, babagsak lagi sa pagkakakilanlan mo sa Diyos eh. You see? So, pupunta tayo sa faithfulness. That we are required to be faithful. Paano tayo as a steward? How can we become a faithful steward? If hindi natin kayang i-commit, i-entrust yung sarili natin sa Panginoon. So alam niyo po, ang balik nun mga kapatid, ang balik pa rin niyan palagi ay walang iba kundi yung faithfulness din natin sa Diyos. Balik tayo palagi sa pinakaugat. Lagi sinasabi ng ating mahal na pastor yan. Sa mga wives na nandiyan dyan, yung works na ginagawa po ninyo, yung mode of action, your ways and your works sa inyong pamilya, in your marriage and in your family, you've got to make it sure that you entrust it all to God. And for you to be able to entrust it all to God, for you to be able to commit it all to the Lord, you've got to make it sure that the faithfulness ay nasa Panginoon. And para yung faithfulness ninyo ay makakasiguro kayo na yung faithfulness ninyo ay nasa Diyos, you have to make it sure na yung faithfulness mo na yan or yung commitment mo na yan sa Diyos ay bunga ng faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Mas tandaan natin mga kapatid, hindi pwede na yung faithfulness natin is driven by us first. No, hindi po pwede yun. Ito po yan, lagi ko po ito nababanggit eh. Ang ating anumang pangyayari sa buhay natin in righteousness, anumang pangyayari, anumang kilos na meron tayo bilang isang anak ng Diyos in righteousness, lahat yan ay bunga ng Diyos. It's all because of the fruit of God's faithfulness. Wala naman tayong righteousness without the Lord. We are all sinners. Kaya lahat ng ginagawa po natin in righteousness, it's all a fruit of God's faithfulness. When it comes to commitment, you're going to commit yourself, your works, your ways unto the Lord as a wife, as a mother, as a wife to your husband, as a mother to your children. Lahat yan. That will all be in righteousness, and that's all a fruit of God's faithfulness. Kaya nga yung binasa ng ating mahal na pastor, mga kapatid, it is required for every steward that a man be found faithful. You see? Because, bakit po kailangan yung faithfulness? Kasi yun ang nagpapahayag ng faithfulness ng Diyos. Amen. Pag pinahayag ng Diyos, yung kapahayagan ng faithfulness ng Diyos sa buhay natin, ay yung faithfulness din natin sa Diyos. Anong makikita niyan sa mata ng tao? Yung kung paano na tayo mag-commit. Paano na natin i-commit sa Panginoon, yung mga pamamaraan natin sa buhay, paano natin kukommit sa Panginoon, yung mga ginagawa natin sa buhay. Kaya para sa mga wives and as a mother, alam niyo po, lagi natin ginagamit to from the past years na illustrations. Makikita po natin, sa totoo lang, amen, I'm a father, I'm a husband, I'm a man, pero ganun pa man ay prayerfully. Ngayon year 2025, dumami tayong mga kalalakihan, mga tatay, mga asawa sa loob ng simbahan, pero it's really a fact that outnumbered ng maraming wives and mothers eh. You see? And it's also an encouragement. I don't look at it as parang nakakapanlumo, but it's encouraging to see na marami po kayong mga wives and mothers that you're really trying, marami nagko-comment dito, you're really trying your best by the grace of God to commit unto the Lord. Yan ay nagpapahayag ng faithfulness. Kaya ano po yung nagiging bunga? Nadadala nyo yung asawa nyo dito. Yung asawa nyo nagiging active sa simbahan. Yung asawa nyo nagkakaroon na ngayon ng plano para sila'y gamitin ng Panginoon. Yan po yung sinasabi po natin. If you will remain faithful to the Lord, and you will remain committed unto the Lord, and you will always make it sure you will have the mindset na pabubungahin nyo yung faithfulness ng Diyos sa buhay po ninyo, your family will always see God's faithfulness in your life. Makikita nila eh. Katulad nga po, marami pong may mga testimony po sa inyo na nagsasabi po sa inyo na minsan hinahatid lang kayo ng asawa nyo dito sa simbahan, pero ngayon, usher na yung asawa nyo. Hinahatid lang kayo ng asawa nyo dito. Ngayon, kasama nyo na rin sa soul winning. Hindi na kayo hinahatid. Kasama nyo na mismo sa area yung asawa po ninyo. So, anong pinupunto po natin dito? Bunga lahat yan ng faithfulness ng Diyos. It's all the fruit of the Lord's faithfulness in our lives because that is in righteousness and the manifestation para makita ng mga tao yan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, hahanapin ng tao, sino yung faithful na Diyos sa buhay ng tao nito? Ba't ganito ito makakumit itong babae na to, itong asawa na to? Bakit ganun ito makakumit ng kanyang ginagawa sa Panginoon? So magiging curious na siya, sino yung Diyos mo?
And para mapatuloy mo ang curiousness nila at marami sa kanila mag-seek kung sino ang tapat mo ng Panginoon, always remain faithful as you commit yourself this year sa Panginoon. Wives and mothers. Maraming salamat po, Pastor Hill. That's good, good. All right. At alam niyo mga kapatid, ang isang bagay pa na wag ho natin kakalimutan, pagka tayo ay nagko-commit, you are establishing, by the time mga kapatid na tayo ay nag-agree doon sa ipinahayag sa atin ng Diyos. For example, simula sa kaligtasan, nag-agree ka, tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. So, from the very start of your Christian life, mga kapatid, nandun na po yung salitang commitment. Okay? Nandun na rin po yung salitang faithfulness. Why is that? Ito pa ho ang pinakamaganda diyan, ng mga bunga ng commitment ng iyong katapatan sa pagtanggap mo sa Panginoon bilang sarili mo tagapagligtas. Ito ang pinakamaganda. Nag-establish ka ng isang unbreakable connection or attachment with God. Okay? So that's a commitment, kapatid. Nag-i-establish ka ng isang unbreakable because God will never break His promise to you. Binasa po natin yan dito. Okay? Sa Hebrews chapter 10 verse number 23. So, He is not going to break a promise. He is faithful. God is faithful na nangako sa iyo. Okay? At kaya nga, hindi po tayo naniniwala na kaligtasan nawawala eh. Oh. Ngayon, tandaan po natin, doon na lamang sa kaligtasan na yon, involved na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi extension ng buhay o pinahabang buhay. Ang buhay na walang hanggan ay pribileyo natin na ipamuhay ang buhay ni Kristo. So kung ang buhay ni Kristo ay matapat, ay bakit? Is there any impossibility or anumang hadlang, mga kapatid, para hindi tayo maging matapat? Kung tayo ay binigyan ng pribileyo na ipamuhay ang buhay ng Panginoong Kristo. Di ba? So, yan po yan. So, baka hindi po natin gaano naunawaan yung salitang commitment. Kaya minsan, mamaya, committed tayo. Sabihin natin, alam mo, dati naman akong committed eh. Pero, alam mo, yung mga salitang yon para tayo nagsasalita ng mga universal local. No? So, hindi pwedeng pagsamahin po yon. Yung salita, pag sinabi, once you're committed, you are committed. You say, you ought to be faithful to God. There might be times in your life that you are down, but it doesn't mean that you're no longer committed. You see, you're up. You see, when you're up, sasabihin mo, committed ako. Pag down ka na, hindi ka na committed. No, maaring down ka, but you're still committed. Kaya nga doon mo may papahayag actually yan, kapag ka sumasagana ka, madaling ipahayag yung katapatan. Pero pag hindi ka na sumasagana, yun ang the best time na ipakita mo yung katapatan. Yeah. Man. Yun. So kaya nga, ang pinaka-point dito is, I'm committed and I established a connection, unbreakable attachment, unbreakable relationship sa Diyos. Okay? There might be times in my life, alright, na hindi ko, na down ako at maaaring nandoon yung nako-confuse ako, magsisimba ba ako, magbabasa ba ako ng Bible, magbibigay ba ako. See? So yung mga pagkakataon na katulad niyan, hindi po ang ibig sabihin, kapatid, ay hindi ka na matapat. You see? Now, doon mo ngayon ipapakita yung iyong katapatan. Dumarating at dumarating po yan. You see? So doon natin makikita kung gaano tayo katapat sa Panginoon, kung gaano tayo ka-committed sa Panginoon. You see? So, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi siya puputol. Kaya tinatawag ko po yan, unbreakable connection, unbreakable attachment. Kasi kailanman hindi puputulin ng Diyos ang connection niya sa atin. Yeah. He loved us while we were yet sinners. Eh kung puputulin ng Diyos kung kailan tayo nagkasala, kapatid, sana mga kapatid, hindi na tayo niligtas ng Panginoon sapagkat grabe tayo makasalanan. Tandaan niyo po yan. So, kaya ang pinakamaganda at huwag niyong kakalimutan is that
yung connection natin sa Panginoon is unbreakable. See? Napakaganda. Kaya nga kung unbreakable yan, kapatid, when you are down, you can still call on Him. You can still call upon Him. You can still ask help, beg for His forgiveness. Bakit? Because God knows na tayo bilang isang tao, may weakness tayo, and then God is faithful above all. Amen. He is, kaya nga sabi ng Biblia, if we confess our sins, God is faithful to what? Forgive us. And to cleanse us from all unrighteousness. Why is that? Because God is faithful. God is faithful. So imagine, kapatid, anong klaseng katapatan meron po tayo ngayon? Anong klaseng commitment meron na po tayo ngayon? Now, if God, ang tanong ko lamang po ngayon sa inyo, naniniwala ka ba na ang Diyos ay faithful? Amen. Naniniwala ka ba na ang salita ng Diyos ay totoo? At kung ang salita ng Diyos ay totoo, at ang Diyos ay tapat, sinasabi ng salita ng Diyos na siya ay faithful, naniniwala ka sa salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, God is faithful, okay, naniniwala ka doon. Kung naniniwala ka doon, okay, nag-a-agree ka. At kung nag-a-agree ka doon, will you put yourself in it? Okay? Para ba sinabi ng Panginoon, kaya kitang ingatan. Okay, naniniwala ka ba doon? Kaya kang ingatan ng Diyos. Kung kaya kang ingatan ng Diyos, pwede mo bang ilagay ang sarili mo sa kamay ng Diyos? Very simple, mga kapatid. Kahit na si LG, maunawaan na ito ni LG. Yeah. Kasi minsan, nandun lang tayo eh. Wala tayong commitment kasi hindi po natin naunawaan yon. You see? Kaya ang commitment is pag nilagay mo na ang sarili mo doon sa sinasabi ng Diyos. Katulad sinasabi ko nga po, okay, naniniwala ka ba na katulad sinasabi ni David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen. Katulad ba ni David, ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo, nilalagay mo ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Kung naniniwala ka na kaya kang ingatan ng Diyos, mailalagay mo ba ang sarili mo sa kamay ng Diyos? That is a commitment. At habang nandiyan ka na, mga kapatid, nagtitiwala ka sa Diyos, alright, be faithful. Nandiyan po yan. Nakalakip po niyan ang salitang katapatan. Inuulit ko po, walang commitment kung walang katapatan. Walang commitment kung walang faithfulness. That is inseparable. Okay? Alright. So sana po ay natulungan po kayo. Inopen lamang po natin ang topic nito. And then sa mga susunod Tuesday ay unti-unti na natin yung i-apply sa ang punto, sa ang bahagi ng buhay ng isang asawang babae na dapat kayo maging faithful, maging committed, saan? At ano ang isang attitude ng isang asawang babae kapag siya ay committed. Okay? At ano yung pagpapala na makikita naman po natin sa Diyos o mula sa Diyos na matatanggap natin mula sa Amen. Diyos kapag tayo'y nanatiling committed. Ang dami pong ganyan salita sa Biblia, mga kapatid. Sa Old Testament, sa New Testament, marami po tayo makikita mga taong naging committed sa Panginoon. And then later on, mag-i-invite tayo ng mga tao, ng mga kapagsabing sila rin ay naging committed at committed sila sa Panginoon. Kaya makikita natin yung kanilang mga patutuo, mga kapatid. Okay? Alright. So, again, maraming salamat po sa pag-tune in po ninyo. Alright, huling salita, Johnny. Again, napakaganda po mga kapatid ng ating pong pinag-uusapan. Tinitignan ko yung sa mga nasa comment po natin. And it's always a great blessing mga kapatid that we have this kind of topics that will really relate. Sabi nga nating mahal na pastor, we can still remember it, RLI, Relative Life Issues. Kaya kagandahan po mga kapatid that dito sa pinag-uusapan natin ay sa programa po natin, The Baptist Lunch, mapa sa wives, mapa mothers, and even sa young people na Thursday and even Friday for the fathers, talagang related po. Hindi po natin iniiwasan yung mga bagay na puro lang tayo flowery words, sugarcoat. No, we do not sugarcoat the Word of God. Kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos when it comes to commitment, when it comes to faithfulness, we've got to make it sure that we will do our best by the grace of God to follow it. Yes, we're not, kung titingnan natin, wala tayong kakayanan, we will not be able to do it. But if we will, also, again, once again, entrust
our willingness to the Lord, entrust our minds and our hearts to the Lord, we will be able to adopt the Lord's faithfulness and translate it to our commitment sa buhay po natin para sa Panginoon. As a wife, as a mother, keep on being faithful to the Lord, and the fruit of it will always be seen on your commitment sa inyong pong works, sa inyong ways, and as well to the Lord. Magandang tanghali po muli. Thank you for tuning in. Alright, mga kapatid, ano man ang sinasabi ng Biblia, ano man sinasabi sa atin ng Panginoon, alright, whatever God requires from us, if you agree with it, alright, put yourself in it. Amen. Don't just say it. Don't just say, I believe in the Bible. Yeah. But you cannot put yourself in it. Okay? Pinakamaganda, kung talagang naniniwala ka na kaya kong tumulay sa alambre, you must be willing na sumakay sumama sa akin sa pagtulay ko sa alambre. Ganun po mga kapatid. Okay? Alright. So, wag natin kakalimutan po ang ating mga programa sa mga susunod pa mga kapatid. Friday naman, pag-uusapan naman po natin. At ito po ang mga usapin po natin ngayon mga kapatid. Ito ang mga usapin natin sa lahat ng programa natin. It's all about commitment. Programa ng mga young people, commitment. Yeah. Kasi, ang tinatalakay natin sa ating programa, yan yung ating problema. Yeah. So, That's dalhin right. natin ang ating problema sa programa para maresolbahan ang ating problema. That's right. Alright? So, I Amen. hope nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Kaya, again, kung kayo'y nakikipagkasundo sa Diyos, ilagay ninyo ang sarili sa Diyos. I beseech you therefore, brethren, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. And this is your reasonable service. Amen. Alright, so hanggang sa muli po natin pagsasama muli. Again, salamat sa mga nakita ko po dito ng mga pastors and mga kasamahan sa gawain, mga asawa na nandiyan. You know, you have to grow. Yeah, maganda yung sinasabi ni Cynthia. You have to commit to grow. Yeah, pag-uusapan natin yan. Magandang usapin po yan sa loob ng isang taon na ito. You know, kinakailangan mag-grow ang isang asawang babae. Hindi yung puro na lamang kayo ang pasimuno ng away. No? Alright, you have to grow. Amen. Okay? Alright, again, naway na tulungan po kayo ng programang ito at nag-enjoy po sa programang ito. And sa muling pagkikita dito po sa The Baptist Lands. Amen. Thank you. And baba, enjoy the rest of the day. And I'll see you on Friday. God bless you all. I love you all. Out that His word is true. Well, I've chosen to believe it. Now, how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it, and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Do you believe that God created you just like He told you in His Word? Do you believe that every world in space came to place by His own power? Do you believe that God can change your life and give you freedom from your sin? He'll open every door that blocks the way, and now you can say with Him,
said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God is the owner and He's the ending of all that I believe in. Life more abundant is yours for the asking. The miracle can happen to you. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles